Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, lagyan na natin itong pader mga boss. At saka hindi natin makalimutan mga boss na lagyan natin ng glue para kapit na kapit at saka matibay. Ito pala mga boss, 1/4 na ilagay natin dito mga boss. Kasi yung iba mga boss, sabi nila 3/4. Masyado nang mabigat mga boss. At saka ito naman sa ibaba at saka sa itaas mga boss, nilagyan natin ng kahoy. Nakikita nyo mga boss, mayroong kahoy. Diyan tayo maglalagay ng screw bolt mga boss para ikapit natin sa pader ng concrete doon sa bahay. Ito mga boss, yung paglagay natin ng pako kailangan naka-standard mga boss, mga 8 cm or 10 yung distansya niya para matibay. Ito mga boss, unahin na to yung merong kumbaga mga boss, itong merong pakpak, unahin natin sa pagpako. Dahil dito naman sa bandang ibaba para eskwalado yung paglagay natin ng pader mga boss. Hindi tayo mahirapan sa pagdugtong mga boss. Kailangan yung sa gilid mga boss, yung bandang meron dinugtungan natin, dyan natin i-eskwala para sigurado tayo sa pagdikit natin sa isa mga boss na naka-eskwalado siya. Ito mga boss, tapos na po tayo sa pader mga boss. Dito naman po tayo sa bubong. 1/4 na ilagay natin dito mga boss, kasi ilalagyan pa ito ng crown, molding crown. Hindi na makikita yung 1/4. At saka nilagyan naman natin ng 2 inches nga kahoy sa harapan. At saka doon sa bandang doon sa luyo mga boss, nilagyan natin ng kahoy din. Diyan tayo maglagay ng screw bolt patungong bubong patungo ng pader ng bahay, yung kapitan natin para matibay. Hindi maganda mga boss, hindi ka makalimot maglagay ng glue. Yan po ang nagbibigay ng tibay at saka kapit na kapit. Kaysa walang glue mga boss, medyo alanganin. Dito mga boss, linisin natin yung merong mahabang paglagay natin, kasi hindi naman ito maeskwala yung paglagay natin mga boss. Ito mga boss, gamitan natin ng grinder kasi lagyan na natin ito ng molding crown sa itaas mga boss. Parang malinis paglagay natin, walang pabukol-bukol na plywood, at saka yung mga dinaanan ng lapis mga boss, yung marking natin matatanggal. Ito mga boss, mag-iisa lang tayong gumawa nito mga boss. Walang karamay, kailangan ng dandahan kasi medyo mabigat na ito mga boss. Ito mga boss, ito pala yung molding crown niya mga boss. Kinabit muna natin mga boss para lagyan natin ng marking, kasi meron dito naman tayo magbase sa ibabang kahoy mga boss. Diyan tayo magbabase paglagay ng marking. Okay, sukatin natin mga boss, tapos gamitan natin yung eskwala. Medyo matagalan tayo. Dapat ilandi mo lang sa kahoy, sa bandang ibaba ng kahoy, para paglagay ng marking. Ito lang po yung mga diskarte mga boss, na hindi tayo mahirapan. Then pagkatapos mga boss, lagyan natin ng marking. Ito yung granule mga boss, naglalagay ng tanda. Parang lalagay siya ng tanda mga boss sa gilid kung anong distansya nga paglalagay natin ng molding crown.
Ito mga boss, ginamitan natin ng lapis para makita natin. Yan ang tanda mga boss sa paglagay natin ng granel. Ang lapis mag-guide na lang sa granel. Then glue na naman mga boss para matibay. Hindi tayo magtrabaho mga boss pag walang glue. Kailangan nga merong white glue. Ang ginagamit ko mga boss, stick wheel. Nung una mga boss, yung Apollo. Yung Apollo mga boss, masyadong rubberized. Yung itong stick wheel, semi rubberized mga boss. Medyo hindi gaya ng Apollo white glue, yung parang rubberized, parang malagda mo lang ng kuko mga boss, para siyang rubber. Itong stick wheel mga boss, medyo tigas-tigasin, pero rubberized naman siya, pero semi. Ito mga boss, ginamitan natin ng tayo kalimot mga boss, barina. Kasi sayang yung molding ground natin, natagal pang itong trabahoin, tapos mabibiyak lang paglagay natin ng pako. Kailangan mga boss, sigurado tayo. Lagyan natin ng barina mga boss. Yung barina naman yung ginagamit natin, medyo maliit sa nilagay natin pako. Masikip pa din siya, hindi gagaya ng iba nga pareha yung ginagamit. Medyo gaywang na, parang lugak. Ito mga boss, yung ginagamit natin, medyo maliit. Yung sukat ng unomidya mga boss, yung sukat ng kapal ng unomidya, ang ginagamit natin yung uno na pangbarina para masikip. Hindi itong kahoy mga boss masyadong matigas. Then ito mga boss, kung anong design ng hanging cabinet natin mga boss, siya rin design natin ng crown mga boss. Dapat nakapareha para maganda tignan. Ito mga boss, pag layout natin mga boss, nilagyan din ng eskwela para madali tayong, doon tayo nagbabase sa nauna natin nakabit. Ito lang po yung diskarte mga boss. Kailangan yung mga boss, pang Bisaya pa boss, landi-landi lang yung paglagay natin. Hindi kailangan pang sukatan at saka mag-layout. Matagalan ka mga boss. Ang kailangan mga boss, idikit mo lang sa nauna mong ikabit at saka gamitan mo ng eskwala para maka-marking ka sa bandang molding mga boss. Hindi mo kailangan ng mag-det layout ka pa kasi matagalan ka. Kailangan ito mga boss, dito sa furniture mga boss, kailangan mo lang ng itapat mo ang iyong gamitin sa naunang ikabit mo. Tulad nito mga boss, tinatapat ko tapos lagyan ko ng kahoy. Diyan tayo ang marking sa ibaba. Yan lang po ang diskarte mga boss, para hindi tayo mahirapan. Nagbabase tayo sa 45 sa nauna nating nalagay. Gamitan din ng kahoy para maka-marking. Ito mga boss, parang sikip na sikip, walang gaywang mga boss. Ito lang pong diskarte mga boss. Kung sa Bisaya pa mga boss, sigo. Makikita man yung mga boss, yung sigo ng paggawa natin. Walang gaywang, di ba? Yan lang po ang diskarte mga boss. Kung paglagari natin meron pang gaywang mga boss, meron naman tayong grinder, diliha. I-finish natin. Parang dikit na dikit. Paglagay natin ng glue, kapit na kapit. Magmasilya naman tayo, hindi kasi ganong malaki yung masilya. Ito lang pong diskarte mga boss. Nakikita man niyo mga boss, yung crown natin nga magandang tignan, walang gaywang nga malaki. Parang sikip na sikip mga boss. Ito lang po yung diskarte mga boss. Tapos mga boss, gabitan natin grinder diliha.
para yung paglagay natin ng pako, kung pagpapako natin merong bang na abot ng martilyo yung crown, pero wala naman itong naabot ng martilyo mga boss, sa walang sa Bisaya pa mga boss, walay sipyat atong paglansang. Kontrolado na nato mga boss. Sa tingin nyo mga boss, na aabot ng molding crown ng ating martilyo, pero hindi yan naabot mga boss. Ito mga boss, tapos na po tayo mga boss. Abangan ito mga boss pagkabit ng pintuan. At saka meron tayong bubuhuin itong maliit na kabit sa ibaba mga boss. Maraming salamat.